Pag-uusapan ngayon na naku po, eto na. Actually talaga mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao ni Digong. Hindi talaga palagi na ang swerte, hindi talaga palagi na ang swerte ay nasa iyo. Minsan nawawala. Sa madaling salita, parang ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Sabi ng Aegis. Aegis bang kumanta niyan? Sa madaling salita, hindi lahat ng pagkakataon ay pabor. Hindi lahat, parang ang dagat, may low tide, may high tide. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang tao ay papabor kay Digong. Minsan ang tao nagsasawa na rin. Kailangan din nilang mamili. Kailangan din nilang palitan. Kailangan din nilang baguhin. Diba? Ma'am Juliet Bagi, Miguel, shout out po. Kailangan din nilang magbago. So sa madaling salita, ngayon po si Digong napakagulgol sa iyak sa Davao, no? Actually, ngayon kahit sabihin naman natin na bawal mangampanya, pero ano na yan common na yan sa mga politisyan na kunwari bibisitahin mo yung lugar, kunwari pag may nabahaan, may nasunugan, pinupuntahan. Di ba? Pero yung time na may lugar sa Davao na binisita ni Digong, akala ko ba matapang? Akala ko ba, sabi niya noon, iiyak lang ako sa harapan ng aking nanay. Pero nagulat ako. Ramdam niya kasi sa lugar na yon na mas malakas si Nograles kaysa sa kanya. Actually talaga sa ilang lalawigan sa Davao, parang ang taas po talaga ng rating ni Nograles. Talagang si Digong sirang-sira dahil kay Sara. Actually, bagsak talaga ang rating sa mga Duterte sa Davao. Yan ang totoo. Kaya, huwag kayong mag-expect na buong Pilipinas malakas pa rin sila. Sa Davao pa lang bumagsak na. Kaya, walang nagawa si Digong. Umiyak. First time kong nakita yon. Ito, video. Sasabihin na naman nila to ngayon, mga kababayan, na fake news tayo. Sasabihin na naman nila to. Fake news ka, hindi totoo yan. Ito, ayan. Kita natin na. Ayan, umiyak ang tatay nyo. Nanyo iyak to, iyak. Ano? Umiyak ang tatay nyo. Ano yan? Umiyak. Ano na? Tignan mo, umiyak. Sabi ko nga sa inyo, tatay nyo, umiyak. Umiyak ang tatay nyo. Ayan. Pumagulgol sa iyak ang tatay nyo. BBM nyo, puro ayuda, wala project. Buti nga may ayuda Kaysa kumuha lang ng ayuda, tas binulsa. Yan ang problema. Diba? Si BBM daw, puro ayuda, walang project. Kaysa naman sa kumukubra lang ng ayuda, tas walang ginagawa. Tita Nida, Miguel, shout out po. Ito po talaga mga kababayan, nagpapatunay na hindi habang buhay ang dagat high tide, naglo-low tide din. Tignan nyo, ramdam na ramdam ng tatay Digong Fentanyl. Tatay, ano may tawag nila doon? Tatay Fentanyl. Umiiyak. Umahagulgol. Wala na. Hindi, actually kasi alam ni Digong doon sa lugar na to na halos ilang lugar sa Davao na sakop ni Digong ayaw na sa kanya. Kaya humagulgol, umiiyak, nagdrama. Akala ko si Digong atapang-atao. Atapang-atao ako. Iiyak lang ako sa puntod ng nanay ko.
Putragis. Oh, umagulgol ang tatay niyo. Bakit kaya? Di ba, Ma'am Lourdes Manalo? Tapos, iboboto nyo pa, pati Panginoon? No. Minumura. Panahon pandemic, isa ka naman din kumuha ng ayuda. Panahon ni Duterte, 16K ka pa. Sabi ni Gerson Alcover. Actually, nung panahon ng pandemic, karapatan po nating Pilipino tumanggap ng ayuda. Hindi naman po pera ni Digong yung pinamigay niya. Buwis po ng taong bayan yon. Diba? Taga-abot lang siya at karapatan din po ni Digong na iabot kay trabaho niya yun. Hindi po porkit si Digong ang presidente, nagbigay ng ayuda ay kay Digong na. Wag tanga. Alam nyo, sa totoo lang DDS, wag nyong umpisahan na sabihan ko kayong bobo. Kasi pag natuloy-tuloy ko masabihan kayong bobo, masasaktan kayo. Diba? Subscribe nyo si Kenzo dyan. Yan Kenzo Gonzales. Yan dyan, naka-blue name. Subscribe nyo yan. Diba? Moshka, Miguel Love shoutout. Diba, Ma'am Beauty Love OFW? Isa daw ako sa kumukobra ng 16K na ayuda ni Digong. Uy, huwag kayong tanga ha. Huwag kayong tanga. Yung ayudang pinamigay ni Digong, pera ng taong bayan nyo na binayad ninyo mula sa buwis. Walang pera si Digong dyan. Kaya nga nung bago siya bumitaw pagka-presidente, nung natapos termino niya, tinanong siya ng mga reporter, Tatay, Mr. President, anong masabi mo sa nagawa mo? Anong maibilin mo sa mga susunod na Pangulo na susunod sa'yo? Ang sabi niya, wala akong ipagmayabang. Bakit? Hindi ko naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Huwag kasi kayong tanga, DDS. Alam nyo, ipagtanggol nyo na nga lang si Digong, nabubutasan pa kayo. Hindi porkit nagbigay si Digong ng ayuda nung pandemic ay pera niya, pera ng taong bayan yon. Alam nyo ba, inutang ngayon sa iba't ibang bansa na binayaran ni BBM last year lang? 14.7 trillion yun. Inutang niya. Di ba? Ma'am Marites Santiago, totoo po yan. Inutang niya yon. Bago bumaba si Digong pagka-presidente ng Pilipinas, 14.7 trillion ang utang niya. Inutang niya sa iba't ibang bansa yon. Sino magbabayad nun? Tayong mga Pilipino. Hindi pa pinanganak yung anak ninyo, nagbabayad na, nasa paantog pa ninyo. Nasa bayag pa ninyo yung anak ninyo, nagbabayad na ng buwis. Di ba? So paid by BBM, unpaid by Filipinos. Totoo naman talaga eh. Saan ba kukuha ng pera si BBM pambayad sa utang ni Digong? Malamang sa buwis ng tao. Kaya wag yung sabihin na nung pandemic binigyan kayo ng ayuda ni Digong ay kay Digong yun. Wag tanga. Kaya ang hirap sa inyo mga DDS eh. Dapat sa inyo pag may mga anak kayong minor de edad na babae, laigit nyo na eh. Kasi pag nakantot yan, mabuntis, dadami kayong bobo. Diba? Dadaming tanga. Isa din daw ako sa tumatanggap ng ayuda ni Digong nung pandemic. Hoy, for your info, nung pandemic, ang dami kong kinita sa vlog. Hindi ako pumipila sa ayuda ni Digong. Right? Milyon kinikita ko nung pandemic. Kaya hindi ako pumipila dyan sa ayuda ni Digong. Kapal ng pes nyo. May ayuda nga. Hinati pa ni chairman at ni Kagawad. Yung iba nga, hindi nabigyan eh. Diba? Diyos ko, sasabihin ng pandemic, isa ka sa tumanggap ng ayuda ni Digong. Hindi ako tumanggap ng ayuda ni Digong. Tumanggap ako ng ayuda ni FLM. Maniwala pa ako. Kadami-daming politisyan nung pandemic, wala. Pero si Francis Leo Marcos na scammer, namimigay. Di ba nakakahiya? Totoo naman sinasabi ko. Mali ba? Paki-like. Kung totoo, like. Pag hindi, dislike. Buti pa nga si Francis Leo Marcos, yung mukhang kabayo. Naalala nyo yung saligran dyan sa San Juan? Yung mukhang kabayo na anak daw ni Marcos, namimigay ng bigas, nakatanggap pa ako nun. Meron pang, tilapia, kalabasa, bigas, natanggap ko yon. Pero yung Digong ninyo, itlog nyo, purple, wala ko natanggap. Diba? Tanggap ka ng bayad ni BBM. Diyos mio Marimar.
Kapag ipagtanggol mo yung administrasyon, sasabihin bayad. Oh. So ibig sabihin pala, yung vlogger ni Duterte bayad din kasi pinagtanggol nila si Duterte. Di ba? Oh, anong nangyari ngayon sa BBM mo? Binaha na lahat ng lugar, lalo na ang Bicol area. Bakit? Si BBM ba ang mayor ng Bicol? Si BBM ba ang chairman ng Bicol? Si BBM presidente. So ngayon, pag bumaha ang Bicol, wag yung isisi kay BBM. Alam niyo bakit? May mayor dyan, may congressman dyan, may gobernador dyan. Oh. So anong saysay ng mayor dyan, congressman dyan, gobernador dyan, kung wala siyang aksyon? Kaya nga ginawa siyang mayor dyan eh. O pangalawa, kung isabit nyo si BBM dahil binaha, asaan si Sara nung binaha ang Bicol at ang Maynila? Nasa Germany, nanood ng concert. O anong masabi nyo? Diba? O, wala kayong masagot. Davao nga, na lugar ni Digong, binaha. Hindi nyo hinahanap si Digong. Oh. Yun lang ang malaking tanong. Nakakahiya ako sa bansa. Mas nakakahiya yung Vice President na nagnakaw. Bakit ako mahihiya na hindi naman ako public servant? Diba? Hindi ako mahihiya na magsabi na kawatan si Sara Duterte. Ang mahihiya si Sara. Vice President ka, wala kang project, wala kang kwenta, kawatan ka pa. Alin mas nakakahiya? Wala patunayan ni Sara. Wala. Wala sila mapakita. Oh, 'di ba? Oh, project nga ni Sara, di nyo masabi. Oh, wag na po kayong umiyak mga DDS. Si Digong lang po ang umiyak dun sa Davao. Talo na kasi. Si BBM sisihin kapag bumaha. Binaha ang Bicol, taga Bicol ba si BBM? Binaha ang Maynila. Oh, asaan si Sara? Nung bumaha ang Bicol, si Sara nandun kay Wangud nagpatato. Gamit pa ang helicopter ng President, Vice President Office. Sa tingin nyo, si Sara, pupunta kay Wangud, 3 hours lakad nun. Sa tingin nyo, maglalakad yon papuntang bundok? Sumasakay ng helicopter yon. Kanino helicopter ba? Office of the Vice President. Oh my God. Bakit Alice? Wala na si Alice nun, hindi na magamit-gamit. Daliri ni Alice ang password dun eh. Kasi pag daliri ni Sara, mapapasok yun. Oh, pag daliri ni Alice, hindi papasok, hindi match eh. Totoo yan, Ma'am Veronica, mga forte. Sabihin ninyo sa akin na mali ang sinasabi ko. Hindi porket si Digong namigay ng ayuda nung pandemic ay malakas na siya. Hindi po pera ni Digong pinamigay niya. Pera po ng buwis ng taong bayan yun. Katulad lang yan doon sa sa Caloocan, yung mayor na malapitan, si Along, yung unano. Nung si Along daw ang mayor, marami daw ayuda. Ngayon daw si Trillanes, tumakbo ng mayor sa Caloocan, nasaan daw siya nung pandemic. So bakit si Trillanes ang gagawa ng trabaho ni Along na hindi naman si Trillanes ang mayor? Iba't nag-mayor pa si Along kung si Trillanes lang din pala ang gagawa. Di ba? Katulad lang yan ngayon. Sabihin, nasaan si Bongbong nung pandemic? Alam nga naman si Bongbong ang maging presidente, nandyan naman si Digong nakaupo. Mali talaga ang sinasabi Sabi ni mo. Aljon Gadget, Ay, Diyos siguro ko. pamilyang adik niya. Ako, pamilyang adik? No, yung DDS, pamilyang adik siguro. Akala ko ako kasi Sino na nga pamilyang adik? yung mga pamilyang adik, yun yung napuro tato. Sa Marcos family, walang may tato. Si adik kami. Nakita nyo sa Marcos family, walang tato. Sa Duterte family, napuno ng tato. Triad yan eh. Tapos pangalawa, ang totoong adik, si Digong. Bakit? Si Digong, gumagamit ng gamot fentanyl. Ang fentanyl, ginagamit lang yan ng mga taong nagpaparehab. Bakit gumamit si Digong ng fentanyl? Ginagamit ng nagpaparehab yan eh. Di ba? Pampalinis ng dugo, pampakalma sa utak. So ngayon, bakit sasabihin nyo si BBM adik? May tattoo lang, triad na. Kay Bato nga eh, may tattoo lang, adik na, pinapatay agad. Alin mas malala? Ako, nagsabi lang ako, pag pamilya, puro may tattoo, triad. Si Bato nga eh. Pag may tattoo, bungal, adik. Diba? Sinong mas malala? Pag may tattoo ba sir, adik na agad? Depende sa pagdadala mo. Depende sa pagdadala mo. Bakit? May sinabi ba ako na nagshabu ka? Malay mo, na-adik ka sa pagpapatato.
Oh, ang ibig sabihin ng salitang addict, maraming purpose yan. Hindi lang pagsashabu addict. Merong iba yan. Pagjajakul, naa-addict sa pagjajakul, di ba? Oh, pagpapatato, naa-addict sa pagpatatato. Oh, yung iba naa-addict sa pag-i-Starbucks. Ang sarap sa buhay mag-Starbucks no nang wala kang ninakaw. Oh, cheers. Yeah? Oh, hindi lahat ng salitang addict ay addict sa pagsashabu. Yung iba nga addict sa pagjajakul eh. Yeah? Addict sa pag-iinom ng kape. Oh, wag kasi ninyong bigyan ng meaning agad. Kayo, alam mo mga DDS, napaka-judgmental nyo. Kala mo matalino. Matalino talaga ako. Life ko to eh. Diba? Alam nyo sa totoo lang mga DDS, hindi pa kayo nakulong, makukulong kayo. Alam nyo bakit? Guilty kayo. Wala pa kayong nagawa. Guilty na eh. Sinabi ko lang kapag may tattoo, addict. O sinabi ko ba kapag mag-shabu, addict. Tattoo. O. Yung iba, na-addict sa pagjajakol. Na-addict sa pambuboso. Di ba? May ganyan? O. Huwag kayong Diyos ko, advance kayo mag-isip. Huwag ganun. Napaka-advance nyo naman mag-isip. Yung utak ninyo. Nako, sabi nga ni Kibuloy, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Oh. Kaya pinagre-rip niya yung mga kababaihan. Kaya dumaan kayo sa akin, mahiwa ang puki nyo. O, di nakulong siya. Di ba? Bias ka naman kuya, bias talaga ako. Hindi naman talaga ako maka-DDS eh. Oh. Ano gusto nyo mangyari? Pantay ang Pantay ang reaksyon ko? Box, Box populi ba to? Sabi niya. Oh. Ali dire kay putulan kit. Gas ka. Muslim lang gumagawa niyan. Huwag kayong gumaya kay Digong. Kapag kaharap Chinese, ako may dugo Chinese. Kapag kaharap Muslim, ako may dugo Muslim. Oh. Kaharap si Vladimir Putin, ako may dugo Russian. Ha? Oo, ganyan ka, sinungaling si Digong. Nung kaharap niya, mga Muslim, may dugo daw siyang Muslim. Nung kaharap niya si Xi Jinping, may dugo daw siya Chinese. Nung kaharap niya yung Japanese, yung lolo daw niya, may kaibigan Japanese. Oh. Di ba? Watching from Sultan Kudarat. Oh, may galap shoutout sa inyo dyan, Sultan Kudarat. Huwag ka na magtanong Mary Jade kasi hindi rin kita kilala. May kilala akong Mary Jade Espinosa. Oo, addict yun. Pinatay yun ni Digong. Yung Mary Jade Espinosa, addict yun. Kaya sa mga apelido Espinosa dyan, huwag naman kayong lahat mag-react ha. Basta may kilala ko Espinosa, pinapapatay ni Digong. Kaya walang pabor kay Marcos. Kaya daw walang pabor kay Marcos. Bakit si Digong umiyak ngayon sa Davao? Humihingi ng boto ang tatay fentanyl ninyo. My God. Gusto nyo ipakita ko ulit sa inyo? Ha? Tatay Digong ninyo humahagulgol sa iyak. Ito, pakita natin. Tatay Digong ninyo humahagulgol sa iyak. Ramdam ang pagkatalo kay Nograles. Addict siguro to. Ang totoong addict, yung gumamit ng fentanyl. Sa ako mga anak, aba nag-artista na ang matanda. Mga anak, puro addict. Umiiyak na lolo nyo. Nagulgol na lolo. Kuha panyo, panyo. Pahid sa mata, pahid sa mata.